Metro Manila, the National Capital Region is now under state of calamity due to the onslaught of Typhoon Karina. Here's the report. A car was swept away to a creek because of the flood in Quezon City yesterday. Its headlights were on. The driver is still inside the submerged car. Rescuers immediately went to the car and saved the man. Meanwhile, in Malabon, the flood entered the ground floor of residential houses. A pregnant woman was also rescued in the middle of the flood. Because of the heavy impact caused by Typhoon Karina and the southwest monsoon or Habagat, Metro Manila was declared under state of calamity. Yung pagdeklara ng state of calamity, it's also to access funds para makapag-access na sila ng funds. Kasi nauubos na yung kanilang emergency na reserve, kukuha sila sa national. Interior Secretary Benhur Abalos reported that 80% of houses in Malabon and 60% in Navotas and Valenzuela are submerged in flood. Ito po ay dahil yung kanilang flood control ay na-damage po, no? na tinamaan ng isang ship. So it exacerbated tapos nagkaroon pa ho tayo ng tubig po ngayon. All classes and work in public offices are still suspended today. Based on the latest report of the National Disaster Risk Reduction Management Council, or NDRRMC, 8 people died because of the joint forces of Typhoons Karina and Butchoy and the southwest monsoon. Meanwhile, 2 individuals were injured while 1 remains missing. Yun. Pero gusto ko lang din i-point out yung mga bayanihan din naman, no? Sa gitna nitong nangyaring pagbaha, 'di ba? Pag-ulan na nadala nga ng Typhoon Karina, ay nakita natin yung ibang mga malls, 'di ba, nag-offer ng mga free parking. Free parking, yeah. Pwede ring maki-charge sa kanila, charging stations, and we also saw several offices, Yes. schools opening up their premises, 'di ba, their buildings, their offices to the people who are in need. And also we saw different actually yung mga private entities, yung mga nasa subdivision, 'di ba, housing yung mga evacuees sa kanilang mga covered Basketball court, court, yeah. 'di ba? So nakita natin yung bayanihan. And I'd like to shout spirit of out also bayanihan. yung, of course, when we were preparing also for after yung news natin, we were preparing, di ba, na-experience ko firsthand yung bayanihan, yung mga random people aside from the employees helping us load up some stuff sa car, di ba, helping out. So talagang lumalabas talaga ang spirit ng bayanihan when it's needed the most, and nakakatuwa yan, oo. Okay, sige. Tapos mamaya kasi kakausapin din natin yung iba pa na tawag dito from OCD. Oo, OCD para nga Yeah. mabigyan pa tayo ng iba pang update tungkol nga dito sa bagyo, no, ng mga iniwang pinsala nitong Typhoon Karina na napa-enhance pa ng habagat. So stay with us dun sa mga iba pang mga details na kakailanganin para po mas malaman natin. So kamustahin din natin, Diego, yung mga kababayan natin ngayon na for sure sila ay naglilinis ng kanilang mga bahay, nag-iimis ng kanilang mga gamit dahil karamihan nga sa kanila ay pumasok yung tubig. And yung mga nasa evacuation centers pa rin until now na hindi na alam kung ano nangyari sa bahay nila. And as of I think last night or yesterday afternoon, may mga nakatira pang mga family sa top ng roof nila because fully submerged na yung bahay nila, di ba? And houses, there were certain houses na na-post sa social media na swept away by the flood, di ba? So we hope they are all fine. I hope na hindi tumaas ang casualty count. Oo nga Because, but we will get a clearer picture when all is settled, di ba? For the meantime, we should all focus on recovery and helping those who are in need. Tsaka na tayo mag-away-away, whatever our political beliefs are. Let's put that aside. Oo, tsaka kanina nga, di ba, nakausap natin ng Pag-asa, we should brace ourselves for more or heavier impact nung sa mga iba pang mga, hindi naman sa nagkukos tayo ng panic, but it's better na rin, di ba, na ang tawag dito, na maging prepared tayo sa mga incoming mga bagyo. Dahil nga, I'm sure until the end of the year, maraming mga bagyo ang pupunta. Oo, and Pag-asa has made dadaan it sa clear atin. na the La Nina will be affecting the eastern side of the country, no? So at least alam natin yung primary concern natin, but also all LGUs should be ready because like what happened yesterday at 3 a.m., diba? Rumagasa bigla ang mga flood because of the strong rains na hindi tumigil. I mean,
pag-asa nyo na meron rain, pero not to a point na red warning na pala. Pagdating ng 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock onwards. Kasi sinasabi nga nila, kasi we've seen a lot of reports comparing this. Parang undoy na itong naranasan natin dito sa pag-ulan na to ng dulot nga ng Karina. And sinasabi naman ng mga weather specialist natin na parang it's not right naman daw na i-compare yung ondoy to Karina, because Karina is actually hindi nga daw to nag-landfall sa ating bansa, but talagang lumakas siya dahil nga sa habagat. Yeah. Diba? Unlike That's right. sa Ondoy na talagang super typhoon ang Ondoy, na talagang napakarami pong mga kababayan natin ang nasawi, maraming kababayan natin talaga ang napinsala nga dahil sa Ondoy na yan. But yun pa rin ang ating hiling, 'di ba? Yung mapaayos natin nga itong mga flood control projects para in the future naman hindi na ganito kalala yung pinsala. Kasi if you will see all the reports, not just in social media, but of course dito sa atin, sa One News, sa One PH, and the rest of our news management, makikita mo yung mga reports in different barangays na talagang hirap na hirap, no? Yung mga bus na talagang lubog na. Nakita mo talaga. Tapos yung mga pasahero nasa taas ng bus, stranded doon, walang makapag-rescue sa kanila. That's why we are also commending, and of course, we are grateful for those volunteers para sa mga rescuers na talagang pumupunta dun sa mga iba't ibang mga barangay para ma-check kung mayroong mga gustong magpa-rescue. Kasi we also saw sa sa Facebook na may mga nagpapa-rescue na trap na sila sa kanilang bahay. Kasi even if na gusto mong pumunta doon, i-save yung family mo, how are you going to do that? So, andyan naman yung mga rescuers na tutulong doon sa mga kababayan natin na nasa lanta at trap doon sa kanilang mga bahay. Mr. Speaker, may I have the floor? Go ahead. Then, I'd like to say ko lang, also, no. I'd like to say also kasi sa part naman ng mga tayo, regular folk, mga citizens, itigil na natin ang pagtatapon ng basura. Karamihan ng flood, makikita mo ang daming damage na dinulot ng pagtatapon ng basura improperly. Let's take segregation of trash seriously, 'di ba? Yung mga trash cans, may reasons kung bakit naka-segregated supposedly yan 'di ba? And if you look at yung ibang gates, yung flood gates dito sa may mga barangay, yung mga trash nag-iipon yung mga waterway. So, kahit may waterway ka pa at may catch basin ka dyan, yung mga net nagka-catch, nagbabara, umaakit yung tubig ka agad, nakaharang kasi ang basura for it to flow out properly to the Pasig River and onto the sea water. So let's do our part also. Pero yun nga, syempre at the end of the day, hindi din natin na masisisi na magkaroon din tayo, maghabol tayo ng accountability because may mga ginagastos na billions of pesos mula sa ating tax para nga sa mga flood control projects. Pero syempre, we would like to, yun nga, sabi mo, bago natin gawin yun, ay makamove forward yung ating mga kababayan, matulungan natin sila. But at the end of the day, yun nga, hindi natin kakalimutan yung accountability nito when it comes to flood control Basta projects. remember lang, bago kayo magturuan, he who has not sinned, cast the first stone. So kung lahat tayo may sala, di lahat tayo magtulungan. Reminders pala sa viewers natin, sabi ng DOH, if na-expose ka one time sa flood, di ba, may doxycycline na prophylactic dose, consult your doctors about this. Consult your doctors about this if you need a prophylactic dose. Tapos kung prolonged daw exposure, meron another dose yan. So please check with your barangay health officers or yung mga doktor kung kailangan nyo po mag-doxycycline to avoid complications of leptospirosis. And that really wraps up and sums up. May ka bang pa-quote dyan? Wala. Dapat merong basta, quote, may quote ako. Oh, go. If you fail to plan, you plan to fail. So maiging nakakapaghanda po tayo para hindi tayo 'di ba, nalalagay sa alanganin.